Hiling nating mga OFW sa mga ahensya sa Pilipinas na namamahala sa kapakanan ng mga OFW, lalong-lalo na sa OWA. Hinihiling natin na sana bago magsalita o mag-anunsyo ang OWA ng ganito na parang napakasimple lang dahil actually matagal na ang batas na ito. Bago pa mag-eleksyon inanunsyo ng gobyerno na batas na nakasama ang mga OFW bilang solo parent na makakatanggap ng benepisyo na 1,000 pesos kada buwan ang iniwang pamilya or asawa or legal guardian ng anak ng isang OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ngunit para sa ating butihing OWA admin PY Kaunan, gusto po namin ipaabot sa inyo na marami nang sumubok na pumunta sa social workers or sa LGU ng kanilang lugar ang mga OFW para mag-claim or mag-apply bilang solo parent. Ngunit ang sinasabi sa DSWD office or sa LGU ay hindi daw sila qualified dahil nga merong OFW. Sana bago kayo magsalita ng ganito or mag-anunsyo, ay dapat nagkakaintindihan kayo ng mga social workers sa Pilipinas dahil napakaraming mga OFW ang umaasa pero ang ending ay hindi daw sila qualified. Kaya napakaraming mga OFW ang disappointed. At ngayon ay aasa na naman sila dahil nga sinabi nyo mismo. At mabuti nang may record para maipakita sa social workers sa LGU kung ano na naman ang sasabihin nila. Dahil nga napakarami ng mga OFW ang sumubok dito, pero yun nga ang sinasabi, hindi daw qualified dahil nga merong OFW o kaya naman yung OFW mismo ang sinabihan nung umuwi sila sa Pilipinas at pumunta sa social workers. So ngayon, under sa bagong expanded solo parents law, yung pinag-iwanan nyo sa anak nyo, considered yun na solo parents. Tama ba ako? O, hindi ka alam yun. Hindi po. So ngayon, alam nyo na. Alam na. So, sabihan nyo yung mga pinag-iwanan nyo sa mga anak nyo. Okay, hindi totoo na kunwari pinag-iwanan nyo asawa nyo. Asawa nyo. Wala asawa. Teka muna. Teka muna. Asawa nyo nga. Hindi, wala. Oo nga, example nga lang. Hindi ko unahan ko na sinasabi niya. O sige, wala na kayong asawa. Yes! Okay. Walang asawa. Wala. Iwan yan sa kapatid nyo or ano. Considered silang solo parents. Naintindihan nyo na? Opo. O, taas ang kamay ng mga nakaintindi. O, kayo-kayo lang dito. May matatanggap buwan-buwan ang pinag-iwanan ninyo ng anak ninyo basta mag-rehistro sila sa LGU, hanapin ang social worker doon. Okay? Opo. O, i-text nyo na yan ngayon. Naka-record na po. Kaya sa pinitext yung jowa nyo. Naka-record na. Balik kami sa picture taking. So ngayon, under sa bagong expanded solo parents law, yung pinag-iwanan nyo sa anak nyo, considered yun na solo parents. Tama ba ako? O, hindi ka alam yun. Hindi po. So ngayon, alam nyo na. Alam na. So, sabihan nyo yung mga pinag-iwanan nyo sa mga anak nyo. Okay, hindi totoo na kunwari pinag-iwanan nyo asawa nyo. Asawa nyo. Wala asawa. Teka muna. Teka muna. Asawa nyo nga. Hindi, wala. Oo nga, example nga lang. Hindi ko unahan ko na sinasabi niya. O sige, wala na kayong asawa. Yes! Walang asawa. Wala. Iwan yan sa kapatid nyo or ano. Considered silang solo parents. Naintindihan nyo na? Opo. O, taas ang kamay ng mga nakaintindi. O, kayo-kayo lang dito. May matatanggap buwan-buwan ang pinag-iwanan ninyo ng anak ninyo basta mag-rehistro sila sa LGU, hanapin ang social worker doon. Okay? Opo. O, i-text nyo na yan ngayon. Naka-record na po. Kaya sa pinitext yung jowa nyo. Naka-record na. Balik kami sa picture taking. Kayo guys, sino na ang mga OFW na lumapit na sa social workers sa LGU nyo sa Pilipinas para mag-apply as solo parent? Nakakuha ba kayo ng benepisyo? At ano ang sinabi sa inyo?
I-comment nyo naman sa comment section ng video na ito para makaabot or kung sakaling mabasa ng ating butihing OWA admin PY Kaunan. Napaulat kamakailan na pati itong mga asawa ng ating overseas Filipino workers na napabilang po sa low semi-skilled worker category na nagtatrabaho na abroad na 1 year and above ay kabilang na at na maaring makinabang sa mga benepisyo at pribilehyo sa ilalim po ng Solo Parents Act po natin. Kayo na po ang magpaliwanag. Opo, kasama na po dun sa ating Expanded Solo Parents Welfare Act ngayon, kasama na po yung ating mga spouses ng OFW. So, in-include po natin sila kasi po unang-una, hindi lang naman po financial need ang kailangan po ng mga dependents, di ba? Tama po. Ng mga pamilya o yung mga children po ng mga OFW. Alam po natin ngayon na marami pa po silang mga kailangan, particularly yung mga psychosocial need, emotional support. Kung kaya't nakita po namin yung iba po pang pangangailangan na isang OFW na pamilya, kaya po in-include na po natin sila dito sa bagong batas. At ang bagong batas po kasi hindi naman nakasentro sa financial need. So marami pa po tayong package of interventions na pwede pong ma-avail ng ating mga solo parents group. Okay. At like, Opo. ano pa yung mga benefits po? Kasi narinig po ko pa kayo kahapon, sabi niyo po, ang mga solo parents kasi nakakatanggap po ng 1,000 kada buwan, no? Pero ito nga yung talagang ano pa rin, sila nasa laylayan, no? Hindi naman kasi automatic na just because you're a solo parent, makakakuha ka ng 1,000 pesos every month. So, meron rin po silang, meron kayong, meron kayong pamantayan kung sino makakakuha po nito. Ano pa yung karagdagan pong nakukuha aside from the 1,000 pesos po? Yes, meron po tayong comprehensive package of social protection services na pwede po nilang ma-avail sa ating mga different agencies na nagbibigay nito. Patungkol po ito, pwede po silang may mga, sabi ko nga po kanina, may psychosocial support na pwedeng ibigay, especially yung mga pamilya po natin na naabuso, yung mga abused women, abused solo parents. So may psychosocial intervention po tayo na pwedeng ibigay. Meron din po tayong mga in crisis, di ba? Meron din po kasi mga solo parents na in crisis. So ngayon po, pwede po silang mabigyan ng mga medical assistance, burial assistance, depende po sa pangangailangan nila o sa sitwasyon nila. And then we also have education benefits. Yun po ay no-offer naman ng ating DepEd, SHED at TESDA na doon po sa mga prioridad natin ng mga low-income earners. Particularly po, nakafocus tayo yung binanggit niyo po kanina sa subsidy, ano? Yung 1,000 pesos monthly subsidy, hindi po ito para sa lahat ng solo parent. Yes. Ang ating focus po dito is yung ating low income earners o yung below minimum wage or 250,000 annually na income.